Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga, post ni David Licauco at ng Honda Winner X, Ride Like a Champion USB charging port. O yun, may charging port yung motor. At next, post ng Blue Water Day Spa, it's time for a spa visit. Relax your mind and body. Ayan na nga, sana si Barbie imbitahan niya rin, no? At ito ay new poster ng Pulang Araw. Ay napakaganda ng kulay, no? Parang watawat ng Pilipinas, red and blue. Next ay post ni Mami Beth. So mukhang may taping nga ng Pulang Araw kaninang umaga. Ayan na nga ang tent ni Eduardo. Bumabawi nga sila sa mga araw na hindi sila nakapag-taping, guys, dahil sa bagyo. At yan na nga. Next naman, ito yung picture ni Barbie at David habang nag-taping ng Family Feud, at si David ay busy na naman ang kakatingin ng cellphone. At kasama nga nila si Aidan Veneracion. At in fairness, pagka-team si Barbie at si David for today, grabe, sana manalo ka na, Barbie. At ito, more pictures of David and Barbie pictorial para sa Pulang Araw teaser. Ayan na nga. At may Jose Rizal here, si David. At ito, parang siya nakapikit. At ito naman, napaka-cute na picture na pinost ni David for bench. So nasa IG nga to, denim done right. This ensemble from David Licauco proves that you can never have too much denim. Ayun na nga, grabe, napaka-picture perfect niya sa personal, guys. O, diba? Ang cute niya. Grabe. At syempre, i-zoom natin ang kapugapuhan ni David Licauco. At next naman ay Isabel Bulatao is with Barbie Fortes at David Licauco. Makikilayan na sila sa Pulang Araw. At ito more pictures of the Fab Five. So, si Hiroshi Saito at saka si Adelina at saka si Eduardo. Ayun na nga yung Fab Four naman. At syempre, close up natin, guys. Ayun na, kitang-kita yung saya kay Barbie. At ayun, ng kuya niya si Alden. Ay, medyo seryoso sila dito. Ayan. Pinusap natin, syempre. At yun naman, si David ay tinawag. Ayan. At next naman ay Pulang Araw ang unang pagbasa. Ano ba ang naging reaksyon ni na Barbie Fortes, Sanya Lopez, David Licauco, Alden Richards nang unang mabasa ang script ng Pulang Araw? Alamin yan sa exclusive video nito. Abangan ang World TV premiere ng Pulang Araw ngayong Hunyo 29 sa GMA. Ayun na nga, pinaghalong Filipino and Japanese antiques. Let's watch this. Nung nabasa ko yung pilot script, napaka-visual niya. Napaka-detalyado ng bawat eksena, yung description. Napaka-accurate din ng timeline. Kasi parang pinakita doon kung kailan nagpalit ng presidente, kung kailan yung talagang, yung timeline napakalinis, napaka-precise. Lagi akong, pag nagbabasa ng script, importante sa akin na binabasa ko pa lang siya, nararamdaman ko na yung bawat eksena. So, doon pa lang, very heartwarming. My first reaction upon reading the script, I was amazed by how well thought of yung story. And syempre kakambalon, kakabahan ka because magkakaroon ka ng expectations para sa sarili mo na magampanan mo yung ganitong kagandang character sa isang ganito kagandang story, di ba? And aside from that, I'll be working with like brilliant actors. Oh, napansin niyo ba yun, guys? So, si Barbie, tinignan niya si David nung nag-start siya magsalita. Yung kay Sanya, hindi siya tumingin, pero si David, tinignan niya talaga. At nung nagsasalita naman si David, parang siya nagpapaliwanag kay Barbie din siya nakatingin. O, diba? Kagaya nga ng sinabi nilang lahat, we saw the massiveness of the story, but what really concerns me more is the effect of this in the eyes of the audience that will watch Pulang Araw. I think this is very relevant. Ang galing kasi parang binigyan talaga na, binalik natin yung World War II and hanggang sa nag-progress na yung storya, dumami na yung script namin. So kada nababasa ko,
After the visuals, after the accuracy, andun na kami sa lalim, dun sa conflicts within the family, tapos yung conflict naming apat na nagmula sa magbabarkada, tapos biglang nagkaroon ng problema. Nandun rin agad yung mga struggles na nangyayari sa kay Adelina, kay Teresita, sa aming apat, kay Eduardo at kay Hiroshi. So, yun yung mga mahalaga tsaka kung paano namin malalagpasan yun. Yung mga sitwasyon na haharapin namin, bawat character. Super happy to be part of this. And, yun lang. Alam ko tayo lahat sa family line natin, meron tayong fair share ng stories about World War II and the Japanese occupation. But hindi siya nagkaroon ng visual, kagaya nga ng sabi ni Barbs kanina, wala siyang picture sa isip nating lahat. So I think with Pulang Araw, mabibigyan natin ng buhay lahat ng kwento ng ating mga lolo't lola, yung mga World War II babies, ika nga nila. And being a part of this cast with the whole cast na meron tayo ngayon, of course, with brilliant actors and lahat nagtatrabaho. Kitang-kita ko at ramdam na ramdam ko yun with every tapings that we have, from how it was written by Mrs. Toctolerio to the direction of Direk Dominic Zapata, the production crew and yung staff natin talagang is really onto this. I think talagang karapat dapat talaga tong tawaging biggest project of GMA this 2024. Diba, nakita nyo? Hindi naman tumitingin si Barbie kay Alden nung nagsasalita siya, kay David lang talaga. At si David naman, nung nagsasalita naman siya, tumingin naman siya kay Barbie. Mga ganon. May ganunan sila. Na para ba si David, nagpapaliwanag lang kay Barbie, hindi doon sa audience. At ito na nga yung review ko sa first episode. Ito ay galing kay Mikoy Morales, guys. Itong video na to. So, yung first episode, maganda siya, guys. Wag lang kayo mag-expect ng special effects na pang Deadpool o pang Marvel Universe. Kasi hindi kaya ng hindi pa ganun ka yung Pinas pagdating sa mga special effects. Pero clean na siya. Maganda siya, masyadong madrama actually, at masyadong kuhang-kuha yung gustong-gusto nyo na aping-ape, yung mga bida. Kuhang-kuha yun, guys. At napaka-sexy nga ni Barbie just sa prod na yan, although maliit siya, no? So parang pwede nga siyang more sexier roles, pwede kay Barbie, maganda. Very pretty at very sexy siya. At yun na nga, yun maganda yung production, at I really love it, pati yung costume, yung mga settings. Tapos yun nga, si Barbie, or rather si Adelina at saka si Eduardo, para silang para silang Crispin at Basilio, ganun. Sobra silang pahirapan dito sa show na to. At wala pa si Hiroshi sa first episode, guys. So abangan ba natin siya? Para sa second episode yata siya. At sa mga first episodes, ang pinaka-kontrabida talaga dito, guys, ay si Miss Angelo De Leon. Ang masamang madrasta. Yun na nga. Na ang settings niya ay 1931, so wala pang gera-gera noon. So pero masyado na madamdamin yung mga scenes. Itong medyo kita na nga dito kung ano yung mga nangyari, pero hindi ko na masyadong istorya, no. So ayan na nga. At saka ma-flashback yung palabas na to, guys. Hindi siya katulad nung Maria Clara at Ibarra na pumunta talaga dun sa libro si Clay. Ito talagang flashback talaga, kung flashback yung mga nangyayari sa kanila. And I'm very happy na pinanood ko siya sa Netflix kasi meron talaga siyang subtitle. Talagang namnam na namnam mo lahat yung mga sinasabi nila, tsaka mga lines, tsaka mga dialogue. I so love it. So kaya kayo, guys, kung medyo afford din lang, kayo ng Netflix. Kasi maganda siya talaga panoorin ng Netflix, no? May subtitle kasi. Iba yung subtitle, di ba? Alam na alam yung mga sinasabi. And by the way, guys, ang next episode pala niya ay bukas na, July 27 at July 28. So, 3 episode agad yung advance niya sa GMA 7, guys. So, I really advise na kumuha kayo ng Netflix in any way. Kahit yung pinakamurang lang siguro Netflix. Tapos tanggalin nyo na pagkatapos ng Pulang Araw. Mga ganon. At saka, kudos nga pala doon sa young Adelina na yon, yung batang yon. Ang galing niya umiyak. At alam ko siya rin yung batang Monique sa Maging Sino Ka Man. Anyway, next time we have Philippine History Challenge with Alden Richards, Barbie Ferta, Sanya Lopez, David Licaco by Chris
Cantada Force at YouTube. Let's watch this. I wanted to do a fun challenge for us. It's called the History Challenge. I will describe a moment in the past and you will have to say tama o mali. Okay. Para organized, you'll have to raise your hands. Para nasa classroom lang tayo. Alright. Para hindi lang bigla. Taas ka ng kamay para hindi ka tawagin lagi. Di ba ganun? Kahit hindi mo alam yung sagot. So, easy muna. Christopher Columbus discovered the Philippines. Ganong level? Bagsak agad tayo. Sige ka ganun? Mali. Ferdinand Magellan. Ayun, baka talaga. Binasa mo yung Someone brief, is no? tiring na. Lupang hinirang in English means the chosen land. Tama. Parang yes. Tama. Yes? Ay, oh, tamang kutob. Okay. Okay. UP is the oldest university in the Philippines. Mali. Ano dapat? UST. Wow, not bad. Ay, ikaw na sumagot. Kung gano'n naman kayo. Tato na lang namin siya. Support ka na lang namin. This is during the Ang galing ni David, no? In fairness, kahit pala natutulog siya sa klase na sinabi ni Agassi nun, ay magaling naman pa siya sa history. At si Barbie siya yung nagpapatawa dito. Grabe. Mukha na-impress si Barbie. Cute siya daw. Japanese occupation, Sergio Osmeña was appointed the Filipino president by the Japanese. Sino? Manuel Quezon. No. Sebi Lauren. Yes. Basang-basa mo yung history, Proud of you, The Japanese O di ba inulan ng compliments ni Barbie Fortesa si David. Grabe. attacked the Philippines a day before the events of Pearl Harbor. Tama. No. No? After yan. After, that's after. Vilma Santos was the first Filipino recording artist. Would you know? Mali. Ay, hindi. Sino? Regine Velasquez. Filipino Joke recording na, joke. artist. Regine Velasquez. Ito, I had to research din eh. Si Maria Carpena. She was a Filipina stage actress and soprano singer, and she was dubbed the country's Nightingale of Zarzuela. Baybayin is considered the earliest form of writing in the Philippines. Tama. Tama. Franklin Roosevelt was a U.S. president during the American era in the Philippines. Tama. No Limitangere was the first book published in the Philippines. Mali. Would you know? Doktrina Christian. Galing naman. Sabi ko sa'yo Pambato to Emilio Aguinaldo designed the Philippine flag. Tama. Manila is the oldest city in the Philippines. Mali. Ano? Cebu. Cebu? I'm amazed. Gusto tayo kanina eh. Joke. Last, Juan Felipe composed the Philippine national anthem. Tama. Congrats! Ayun na nga, na-impress ng todo ni David si Barbie Fortesa doon. But hirap na hirap din actually si Sanya Lopez na pagko-cover nung gamit. Medyo malaswa ng konti. Can you name 3 of your favorite films of all time? Dear John. Why? Because I'm a hopeless romantic type of guy. Number 2 would be honestly, I like Twilight. It's, again, hopeless romantic. And number 3 would be Postcard. Because it's basketball. And dami ko natutunan doon when it comes to art. Thank you so much. Actually, sa 3 pelikulang paborito ni David, Coach Carter lang yung gusto ko doon. Maganda kasi yon, very inspirational siya at saka nagtuturo siya ng discipline, guys. Next naman ay post ni Tito Jack Licauco, ang kanyang daddy na si Mr. Jaime Licauco. So, internationally known para psychologist, newspaper columnist, author, lecturer, hypnotherapist, and consultant. Grabe, big time yung lolo ni David. Ayan na, post ni Tito Jack, Dad's Friends Over the Generations, at nasa IG story nga to. At ayun nga si David on the side. At kita rin dito si Mr. Mon Tulfo. At may video to, guys. Ayan na nga, inalayayan si Tito or si Lolo Jaime sa Sobra Cafe Molito. Ayan na nga si Lolo Jaime. Ayun na nga si Mr. Mon Tulfo at ang 84 years old na si Sir Jaime Licauco. Ayan. So very proud sa business ng kanyang apo na si David. Sobra Cafe. At parang si Cory Quirino yata yun, if I'm not mistaken.
And next ay nag-post nga si Tita Eden, sabi niya, changing time zones with Ilan Licauco. At mukhang dadali na sa Pilipinas si Baby Jimmy. Grabe. Next naman yung mga IG stories ni James Licauco. Ayan na, inagdag niya sa album niyang Bangkok yata or Thailand or something. Bangkok pala. At yan na nga. So, more pictures of him. So, parang may pinuntahan siyang temple. At yun na nga, napaka-cute na si James. At yan. Siyempre, zoom natin ang cuteness niya. Ayan, di ba? Cuteness overload. Ayan. So, may pusa. At ito, more pictures ni James. Ayan. The cute nerdy guy. At ito, more pictures. Ayan, no? Merong Buddha temple. Ayan. Picture perfect din. Wala lang siyang abs. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more about the updates. See you in my next vlog. Bye!